Prof, una, ano po ba ang masasabi ninyo dito sa mga pagtitipon na nangyayari po ngayon ng mga kababayan natin sa bahagi ng EDSA People Power? Well, actually, pag tinignan natin, parang series of ano ito no? Parang series of events. Kasi hindi mo siya po pwedeng tignan in isolation. So, over the past couple of years, parang mas dumadalas yung mga ganitong klase ng mga events sa ating bansa na yung mga tao lumalabas trying to express their sentiments mostly about kung ano nangyayari sa ating bansa. So sa ganong anggulo ko po siya tinitingnan, I don't look at what's happening today as something that is isolated, no? Kung hindi connected siya sa marami pang mga previous events sa ating bansa over the past couple of years. Ano po ang senyales nito, Prof? Ano ba, pagka-dismaya sa mga nangyayari sa lipunan natin, especially sa itinatakbo ng mga pagsisiyasat ng pamahalaan? Well, hindi lang po sa pagsisiyasat, no? Kung hindi in general, I think this speaks to yung dissatisfaction ng mga tao sa nangyayari sa buhay nila, no? Kasi ang mga tao, I mean, I don't want to sound na overly critical of people, pero kasi pag wala naman nangyayari sa buhay ng mga tao, in general, hindi naman sila, wala naman sila talagang reasons to go out and organize or join yung mga political, ano tawag nito, political assemblies, kagaya ng ganyan, no? So, ako tinitingnan ko siya as a historian and as a social scientist, tinitingnan ko siya na indicator na merong, tama po pagkadismaya, dissatisfaction ng mga tao sa nangyayari sa ating bansa in general. Kasi apektado at dumating na siya sa isang punto na naapektuhan na yung buhay ng mga tao. That's the reason why I think more and more people are coming out of their houses or homes or whatever and expressing their sentiment on the streets. I think yun ang nangyayari talaga. The main message is transparency and accountability. Ano pong masasabi ninyo dito? Yes. Okay, ganito. Ang problem ng Pilipinas pagdating sa transparency, accountability, or in short, corruption, no? Hindi na nawala-wala. Hindi na yan nawala. Simula pa nung unang panahon, ano? Simula pa nung unang panahon hanggang ngayon, no? Kaya lang kasi, I think the main difference here is may ano pa kasi, may pretensions pa kasi dati ang gobyerno na hindi ang gobyerno, kumbaga hindi niya tinotolerate ang corruption. May mga ganong klase ng may mga ganong klase ng pretensions ang government. Government doesn't want to appear as if they're trying to tolerate corruption. So nagkakaroon yan ng mga gestures ang government, may mga actions on the part of the government to make it look like, no, or para ma-assuage yung mga tao na government is trying to do something about the problems of corruption, problems of transparency, accountability, etc., etc. No? But I think, talking about this particular case, kasi napanood ko yung statement na binasa ni Ka Edwil, no, in behalf of the Iglesia ni Cristo. Napakaganda ng statement na yun, napaka-relevant to what's happening. Kasi si Senator Marcoleta, no,
who, I don't know kung, sorry, kasi I haven't been paying attention. I don't know if he's been arrested or kung meron bang attempts to arrest him. Sorry, I haven't been paying attention. Actually, kasi bago nyo akong kontakin, may mga sinusulat akong mga, whatever. But in any case, Naririnig mo so, ba na maayos? so hindi ko sure kung ano nangyayari, no? Okay. So, ang nakikita ko dito is ang iniisip ng mga tao, kaya I think sila naglalabasan ngayon is tulad ng sinabi ni Ka Edwin, sabi niya, bakit yung tao na humahabol doon sa corrupt ang gustong ipakulong? Yun yung question eh. Yun yung question. And not only that, again, kailangan kasi i-connect siya sa mga previous events. No? Itong problema na to sa may flood control, no, na corruption scam, no, na talagang hindi mawala-wala ito sa bukang bibig ng taong bayan, no? Ang gusto pa, for example, ng Senado, no, under the new leadership of the Senate Blue Ribbon Committee, gusto nila na itigil na nga yung hearings and so on and so forth, no, yung investigation. So talagang yun nga parang katulad ng sinabi ko, corruption has always been there. Pero parang may appearances kasi before na yung government is at least, trying to look like it's running after yung mga corrupt, no? Pero ngayon parang ang tanong, bakit Senator Marcoleta of all people ang aarestuhin, di ba? No? Bakit siya of all people ang aarestuhin? Of course, I understand that there are some charges against him. Kaya lang kasi, parang suspicious yung nature nung charges against him. Well, Professor, in connection dyan, sinabanggit nyo, na-mention nyo nga po, yung situation ni Senator Dante Marcoleta, napansin talaga ng ating mga kababayan, marahil na, bakit nga ba ganun? Kayo nga po mismo ay nakapag-isip, anong nangyari? Kung sino pa yung nagsusulong na masiyasat itong nangyayaring katiwalian, biglang, oops, nawala. Tingin nyo ho ba, ang mga ganitong senaryo natin ay nagkakaroon ng pagbabago o inililihis yung talagang tunay na pangyayari sa likod ng mga katiwaliang nagaganap ngayon? Well, again, yung ganyang klase ng situation, parati yan nangyayari. I think parati yan nangyayari. Kasi because of the people who are always involved in corruption, no? Sa bansa natin ito, pag tinignan natin ang kasaysayan, parating mga malalaking tao ang involved sa corruption. Walang corruption na nagaganap sa ating bansa na hindi involved ang malalaking tao, lalong-lalo na sa loob ng gobyerno. So, understood na yan na dahil yan ay nangyayari, there will be an attempt to, alam mo yun, i-deflect yung attention ng mga tao or worse, talagang i-stop yung mga investigations. That has happened before. Many times na yan na nangyari. No? But ang crucial right now, I think, is not only is that happening, no, katulad na nangyayari in the past, pero ma-confluence ito of events. No? So for example, people are suspecting, kasama na ako, I'm suspecting na itong nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta ay connected, for example, sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. That's also, a lot of people are talking about that, na ito ay connected doon. Tapos hindi lang yun, no? Even outside the realm of politics, ang mga tao kakaroon ng dissatisfaction precisely because daming krisis kaliwat kanan na nangyayari sa buhay ng mga tao.
mataas ang presyo ng bilihin, ang presyo ng gasolina ay hindi pa bumababa simula nung simula nung lumobo ito ng gusto. Kasi I think, kasi I also drive a vehicle. I remember 50 plus pesos lang ang presyo ng gasolina nasa 70 plus na ngayon. Umabot pa nga ng 90 plus yan. Ang diesel nga nag 100 plus pa, no? So, hindi pa talaga siya bumababa doon, So, may effect yan sa inflation, prices ng mga commodities. Marami tayong mga social problems na hindi na solved, no? Meron tayong problem sa transportation, meron tayong problem sa ating traffic, meron tayong all sorts of problems. So, you have to look at it in yung big picture, kasi kung corruption issue lang, to a certain extent, pangit mo sabihin, to a certain extent, medyo parang na yung mga tao dyan what's the word, na yung na-desensitize na yung mga tao sa corruption ngayon. Yung parang tipo sanay na yung mga tao sa corruption. But if it's just corruption alone, hindi siya masyado siniseryoso ng mga tao. Kaya lang kasi, corruption, tapos connected sa impeachment case, tapos connected sa mga economic problems ng ating bansa, may mga problems pa with what's happening all over the world, no? So, nagsasama-sama siya na parang iniisip ng mga tao, itong observation, iniisip ng mga tao sa dinami-dami ng problema natin sa buong daigdig, no? Na nangyayari sa buong daigdig at saka nangyayari sa loob ng ating bansa. Bakit ganito ang mga preoccupations ng government? I think that's the main complaint ng mga tao. So pagka ganyan, nagkakaroon ng reason ngayon yung mga tao na to go out and express themselves para makita ng gobyerno siguro na hindi satisfied yung mga tao sa nangyayari sa ating bansa, no? Not just politically, but more importantly, yung mga economic aspects ng ating buhay. Kasi kung politika lang, sa totoo lang, I hate to be blunt, kung politika lang, medyo desensitized na yung mga tao sa politika. Kaya lang kasi nagsasama-sama na ito nagsasama-sama na. Kaya parang nagkakaroon na ng sense na yung sinasabi nga ni Fernando Po Jr., parang malapit na mapuno ang salok, di ba? Parang ganun ang dating sa akin. Prof, if you are to compare po itong nangyayari ngayon to previous, sabi nga, mass protest na ginagawa ng mga kababayan natin, anong nakikita ninyong difference? Well, ang difference kasi is dati ang mass protests, no? Ang mass protest parang isolated, may mga certain issues, no? May mga certain issues. Lalabas yung mga tao, mag-express ng sentiment on certain issues. Ito kasi, I think ito mas mako-compare ko ito with what happened in the country in the early 1980s. No? Bago mag-EDSA. Kasi, okay, sure, importanteng event noon, yung assassination ni former Senator Ninoy Aquino, but it was not just the assassination of Senator Aquino na noon. Kaya ang dami noon, regular yung mass action nung panahon ng 1980s because the economy was down, no? Ang daming mga nag-welcome manggagawa kasi yung mga companies nila nagsasara. Hirap na hirap yung mga tao maghanap ng trabaho and so on and so forth. So ako, ang nakikita ko, almost the same thing today, no? It's not just one single issue, let's say corruption. Hindi lang siya one single issue. Kung hindi naghalo-halo na, so ang nangyayari, makikita natin parang may mass action ngayon.
kailan lang meron din. Kumbaga parang meron siya, sustained siya, parang sustained, regularly lumalabas yung mga tao. Pagka ganun yan, pagka ganun na regular na lumalabas yung mga tao, it means hindi ito one single issue na problem. No? This is not a single problem. It's a huge problem, no? Na nagsispill over siya not just sa political side, but nagsispill over siya to the economic aspects, to the social aspects of our life. Kaya yung mga tao naglalabasan, yun yung problema. Is there a possibility, ito po, parang Doc, Prof, yung culmination nito mga pagtitipon na nangyayari ngayon can be compared to the result of the 1986 parang yung paglabas ng mga tao na naging dahilan para mawala sa pwestong isang administrasyon. Well, yeah. Ang katulad nga ng sinasabi ko kasi, this is not a single issue eh. Kasi kung it's a single issue, mas madaling isolve yun eh. Mas madaling isolve. Kaso ito, nagsasalabas-salabat na yung issues eh. No? So, hindi ko alam kung anong posibleng solution dito. Hindi ko makita kung ano ang possible na magsasatisfy sa mga tao para tumigil sila sa sa kanilang mass action, no? Now, katulad yan sa katulad yan sa sports, no? Tulad sa sports or katulad sa mga companies, usually pag merong mabigat na problema ang isang kumpanya or may isang mabigat na problema ang isang team sports, usually alam mo, sa isang sports, yung head coach nagre-resign siya. Nagre-resign yung head coach, nagpapalit sila ng leadership para magkaroon ng para ma-satisfy yung pagiging disgruntled ng mga tao. Ganon din sa corporate world. Usually, nangyayari sa corporate world, nagpapalit sila ng leadership. Now, in the case of our politics, it's not as easy as that. No? Kasi, hindi din guarantee na a change in leadership will satisfy people precisely because may mga economic elements nga ito eh. Ang isipin din naman dyan, I mean, what kind of change, so what kind of effect will a change in leadership have over our economic problems? No? Pero kasi ang problema dito is kung ang objective ay tumigil yung mga tao sa kanilang pagrarally, kanilang pag-mass action, kumbaga, kailangan mag-offer ka ng something sa vulkan. Kailangan meron kang i-offer, no? Meron kang i-offer para sila ay medyo matahimik Mapacify. ng kaunti. Oo, mapacify ng kaunti. No? Ito kasi ang problema. For example, I think, no, initially in-offer ng gobyerno, I'm just analysis lang po ito, no? Hindi ko sure kung ito talaga nasa isipan ng gobyerno. Ang unang in-offer ng gobyerno dyan ay si former Speaker Martin Romualdez. No? So nag-resign siya. Kaso ngayon napabalitaan natin na yung isang kaso ni Speaker Martin Romualdez ay na-dismiss na. Na-dismiss. Oo, sila ni Congressman Zaldico, di ba, no? Prof, dahil po yun hindi lang nakapagbayad ng filing fee, ha? Kaya nga, so ang question nga ngayon, siyempre, naghanap yung mga tao ng something, no? Something
para mawala yung ano nila, para humupa yung kanilang galit. No? Now, I don't know, ewan ko, baka sinisip ng gobyerno, si Senador Marcoleta ang iano nila. Kaso ang problema, alam ng taong bayan, Senador, ang image nga ni Senador Marcoleta, simula nang naging senador siya yung humahabol doon sa flood control, sa flood control scam corruption. Tapos siya ang i-offer mo. So hindi ko maintindihan kung paano kaya nga nangyayari, imbis na nasa-satisfy yung mga tao, ay lalo pang tumitindi yung galit ng mga tao. Kasi at alam ko tumitindi yung galit ng mga tao kasi dumadalas yung mga protest, mass actions, no? So, in short, hindi nasa-satisfy yung mga tao, no? Hindi nasa-satisfy yung mga tao. So, and that's where the problem begins, no? Diyan nagkakaroon yan ang punot dulo ng problema. Hindi satisfied ang mga tao sa nangyayari sa ating bansa. And eto na ngayon ang consequence niyan. Prof, ang problema ba natin is the leadership or the people around the leadership? Hard to say po, no? Hard to say. Pero ako kasi, this is just my personal, This is just my personal view kasi. Ang personal view ko kasi is, everything starts at the top. Everything starts at the top. Kasi ang nangyayari dyan, yung nasa itaas, yun ang may kapangyarihan kasi disiplinahin lahat ng nasa ibaba. No? So, at sad to say, ang tinitindigan sana ng prinsipyo ng demokrasya sa ating bansa ay yung pagiging co-equal ng branches of government. So for example, the executive, the legislative, tsaka yung judiciary, in theory, dapat they are co-equal branches. Kaso ang problema sa ating bansa, ang dami ng mga observers na nagsasabi nito, kontrolado ng Malacanang ang Kongreso and to a certain extent, pati yung mga courts, no? May ganong perception na kontrolado nila. So ang nangyayari dito is everybody now is looking at Malacanang. No? Hindi na ngayon titingin kasi ang feeling nila is if Malacanang and Vice President Sara Duterte said something like this also in the past, no? Na kung seryoso ang Malacanang about fighting corruption, magkakaroon ng dent talaga. Kasi everybody will just follow Ganun yung belief, no? At ako, I am also of that belief, no? Kasi ang presidente natin, no, is very, very powerful, no? Probably not on paper, pero in actual terms, very, very powerful ang president natin. So, our president is serious about doing something about this problem. Something can be done, no? So ngayon, yung nasa paligid niya, if they are a problem, it only means one thing. Inaalaw nung person at the top yung mga nakapaligid sa kanya. Kasi, kaya nakakakilos yun kasi may basbas yun nung nasa itaas. No? Good or bad, no? Good or bad. Kaya nakakakilos yun kasi may basbas yun at the top. Kasi, kung wala yung basbas, something happens at the bottom. Nakita nung nasa itaas yun, tapos hindi niya nagustuhan, then automatically, the top will put a stop on that. No? Titigil yun And we've seen that so many times before. No? Pag sinabi nung nasa itaas na tigil yan at seryoso siyang tigil, tumitigil talaga Tumitigil, which means, if something like this happens, two things yan. Either there's a blessing from the top or negligent yung nasa itaas. Ibig sabihin, dead ma siya sa nangyayari
sa kanyang paligid, hindi niya inaaksyonan kung ano nangyayari sa kanyang paligid. So may ganyang klase ng perception, and I'm sorry to say it, may ganung klase ng perception about the current leadership. Prof, siguro one last point na lang po. If Sige po. alam natin, nakamonitor ang Malacanang sa mga nangyayari po dyan sa EDSA, and siguro namamonitor din po itong broadcast natin ngayon. If you are to give unsolicited advice to the President, ano po yun? Well, yun yung pinag-usapan natin eh. Just be serious about solving the problem. No? Hindi na siya kasi nadadaan sa hindi na siya nadadaan kasi sa mga statements, hindi na siya nadadaan kasi sa mga press releases. Kailangan, people need to see action at below, no? So for example, okay, kung seryoso ang Malacanang about corruption, nasaan na yung mga ikukulong at whatever, no? Again, okay, so sabihin na si Marcoleta nga. Paano nga si Marcoleta ang sample nyo? Ang problema, napaka-trivial nung case ni Senator Marcoleta, no? Napaka-trivial campaign contributions. 'Di ba? Hindi 'yun yung heart of the problem here, which is yung flood control, corruption, and so on and so forth. Nasaan na yun, no? I remember may mga promises made ang Malacanang, meron silang may kukulong, meron silang mga wala pa eh. People are still waiting for it eh. That's number one. Number two, what is, and it's not just political, katulad nga na sinabi ko, asan na yung mga solutions ng Malacanang for our economic problems? No? Yun ang wag nilang kakalimutan eh. Yun ang wag nilang kakalimutan. Nasaan na yung solution to the country's economic problems? At saka, nasaan na yung solution to our social problems? Alam mo, the best way really para matigil ang mga tao sa lahat ng kung ano-ano mo yan, mass action, protest, reklamo, and so on and so forth. The best solution to that really is action. Action na nararamdaman ng mga tao. Kasi pag naramdaman na ng mga tao yung action, titigil na yung mga yan eh. No? Ganun kasimple ang tao eh. Yan, thank you so much for your time, Prof. Sa Maraming salamat din po for the biglaan invitation. pong invitation at nabigyan nyo kami No ng problem. pagkakataon. Thank you, Prof. No problem. Okay.